abangan nyo yan ha. Abangan nyo yung, abangan nyo yung pelikula namin. At dito, mga kahombre ko, nagdagdag na naman siya ng kesyo aabangan daw ng mga tao. Kaso mga kahombre ko, ito ho, yung mga tipo ng aabangan ho natin yan sa syudad ng Biringan. Hindi ho dito magpe-play itong mga movies niya, itong mga humanitarian niya. Hindi ho, kasi iba ho yung format, mga kahombre ko. Hindi ho nagpe-play sa mga PC natin yon o sa mga cellphone natin yan, mga kahombre ko. Pang Biringan City ho yan. O pwede naman sa panaginip ni Norman. Tulad niyan, di ba? Ay, abangan nyo yan ha. Abangan nyo yung, abangan nyo yung pelikula namin. Meron daw siya paparating na pelikula. Abay, napakatindi ho nito, mga kahombre ko. Kasi sa aking pagkakaalala, no? Nagkaroon sana dapat talaga ng pelikula ito si Norman. Through Tres Rosas ata to production, di ba? Something like that yung pangalan. Di ko lang alam kung tama or hindi. This was about Norman Mangusin's life, mga kahombre ko. At yung buhay na to ni Norman Mangusin, bali-balita ko lang, no? So, chismis. Hindi ko alam kung totoo or hindi. Tinwist daw ho ni Norman yung storya ng kanyang buhay. So in short, hindi yung tunay niyang buhay yung ipe-play at iro-roleplay niya dito, kundi yung buhay ng imaginary Norman Mangusin or Francis Leo Marcos Alam ka na, mainggit ka ba? Huwag ka na maiinggit. na binuo niya kasama ng kanyang nanang. Okay? O yun. Pinroduce naman ng kanyang kaibigan na si Bernard Chong nung panahon na yon kasi yan talaga yung lehitimong backer ni Norman. So ngayon, dumating ho sa pagkakataon na talagang mayroong mga artista siyang nakasama. Totoo yun, mga kahombre ko. Legit ho yun. Kaso, hanggang ngayon, hindi na ipalabas ang movie ni Norman. At ang tanging alaala lang natin dyan ay ito. I want natin to Lisa. I want to see. Inaway niya ako, nasa Australia ako, inaway niya ako eh. Si Lisa. Ayan. Ito yung kasi may mga nagtatanong din yan. Hindi kasi natin to palagi ang nilalabas. Etong movie kasi na ito, nung nagkaroon po ng yan ng ito. Yan, ginawa ko yan, The Signatory. Pero yung movie talaga niya, The Signatory. Yun talaga yun, yung yung tawag dito. Yung pamagat nun, The Signatory. Kasi kaya yan, kaya yan ginawa ni Culaong yung pelikula na yan, The Signatory. Kasi gusto niya na isipin ng taong bayan after nilang mapanood etong The Signatory. Siya ang tagapamahala ng mga kayamanan ng mga Marcos. Yun ang kanyang yun ang kanyang goal diyan sa na yan, sa video na yan. Kaya lang hindi po ito nag-success na maituloy na maging pelikula talaga kasi nga paano magiging pelikula kung yung kahit na pag shooting niyan may halo na pong katarantaduhan kasi po nung pong sinushooting yan ito pong si Culaong ay parang tinakas lang niya. Parang ganon. Parang itinakas lang niya etong pag-shooting ng The Signatory doon sa sa isang event na kung saan nandoon si First Lady Lisa Araneta First Lady Imelda Marcos. Kaya po hindi po nagpatuloy ang pag shooting niyan, yung yung pelikula na The Signatory na yan. At yung mga pagpunta-punta na yan ni Madam Imelda Marcos diyan sa sa bahay ni Culaong na sinasabi niyang bahay niya pero hindi po niya talaga bahay yan. Ang may-ari ng bahay na yan ay si Bernard Chong. Kasama rin po sa
ano yan, kasama rin sa shooting yan. Kumbaga, kaya nga nabuo yan eh. Kaya nga meron lumabas diyan eh. Na ano, na, ayan no, may lumabas na ano diyan. Etong video na ito. Kasi ang mismong mga kumuha ng video na yan, sila din yung mga movie crew na nag-ano diyan, na video diyan. Sila yung mga movie crew, sila yung mga tauhan. At eventually, hindi na rin po naipagpatuloy ang pelikula na yan kasi wala nang pera si Kulaong. Ang nagbabayad po ay si Bernard Chong. Mak, ano pala nangyari dyan sa pelikula na yan? Buo ba yan o hindi natapos? Hindi po natapos kasi pina-stop po ni Imelda Marcos. Kasi nabuking na kaya pala si Kulaong ay pumunta doon sa event with Imelda Marcos dahil ito palang si Kulaong ay ipapashooting na yung pelikula na The Signatory. Eh hindi nga pwede kasi ito palang sila First Lady Imelda Marcos, meron pala silang ano niyan, yung parang ano sila, parang meron silang parang copyrighted yung kanilang mga muka, ang kanilang mga sasabihin, lahat ng kanilang sasabihin is protected by law. So kung gusto mong maisama sa pelikula si Madam Imelda Marcos, kailangan mo munang sumangguni doon sa Maharlika Foundation na may hawak noong ano po, noong parang copyrighted na ano nila, na parang ewan ko ano tawag doon. Meron kasi tinatawag yung ano parang kahit nga si ano si Ferdinand Marcos Sr., hindi rin pwedeng basta-basta pala gamitin ang mga video nun. Kailangan mo munang para ipagpaalam kasi kapag ganun, kapag pala ginamit mo yung mga video niya, lalo yung mga personal na na video, kailangan mo muna ipagpaalam. O, di ba patakas nilang kinuhanan ng video si Imelda? Oo. Nagmano pa si Rafael, yun pala shooting na yun, gulat si FL Imelda. Oo. Yun nga. Ngayon magkaaway na si Kulaong at Bernard Chong. Matagal na po sila magkaaway kasi nga po si Kulaong ang nang-aaway. Bakit? Ayaw na magbigay ng pera ni Bernard Chong Oh, 2016. Tumawag sa akin si Lisa, nasa New South Wales ako. Sabi niya, Francis, kailangan ko ng 40 million. Sa akin lahat ng conversation namin ni Lisa, no? So ngayon, sabi ni Lisa, kailangan ko ng 40 million. Sabi ko, Manang, nasa Fort Lauderdale ako. Nasa US ako Nasa Fort Lauderdale ako, nasa cruise line ako. Ngayon, pagdating ko ng Florida, kukuha na, mag-jump up ako ng ship, magkukuha ko ng flight diretso sa Australia. From there, ito-transfer yung pera. Anino, binigyan niya ako ng pangalan, Lidesma Apelido. Lidesma ko Apelido. Na-delay lang ako ng isang araw, nagalit sa akin. Blah, blah, blah. Tinla ko na. Ayaw na ka nang kausap. Sabi ko, bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Bihira ka, ikaw may kailangan, ikaw pagalit. Ano po, tangina pa namin Marcos, we are the Marcoses. Ay namin sininoy, broad daylight. May mga nita na ka ba? Pare, come on. I could not see any logic in there. Si Basi. Sila nagpapatay nila, ano ka ba? Alam mo ako, putang ina, 30 taon na ako nagtatago Putang ina yung sama na loob. 30 years, putang ina, they put us on shame. Pero totoo, tatay, sila, isa tatay nila, bakit sila nag-arang mo totoo? Uy, di totoo. Kasi ayaw na makita mo kasi araw-araw nila naririnig na putang ina, yung sila ang nagpapatay kanilang ama. Sila ang nagpapatay sa kanilang ama. Oops! Pucha, napasobra mga kohobra ko. Sorry guys, sorry. Wala lumabas sa bibig mo, di ba, Norman? Bahala ka sa buhay mo sa mga consequence. Hanggang doon na lang yan, no? Aba, ito naman pala ang ayon kay Gusgusin. Alam mo, yung FLM, ano yan pinaka-controversial, pinaka-sikat na pangalan ngayon. Ang alam ko lang si Rafael Rosel lang. May papelikula pa talaga siya, Ate Glenn. Ate Susan, yan yung video na mula Australia biglang napunta sa US si Kulaong. Oo nga Sa Beringan lang daw yan mape-play.
Legit ba yan, Boss Mac, yung video na yan? Opo. Ang mismong nag-video doon, yung mismong movie crew, yung mga tauhan, mga cameraman ng pelikula na ginagawa na pelikula ni Kulaong. Buhay, talambuhay ni Kulaong. Pero syempre, lahat yun, puro katarantaduhan at lahat yun, puro kasinungalingan. Sin. Alam mo, yung FLM, ano yan eh, pinaka-controversial, pinakasikat na pangalan ngayon yan. Oh, di ba? Marami sasakay diyan. Oo. Di ba? Pagka content lang. Content lang pala yun. Eh, bakit mo ako kinasuhan sa Isabela, sa Parañaque at sa Quezon City? Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako unang nagsampa, ako unang nawakan. I can pull a string. Hindi kaya dahil ako talaga yung pinakamalaking kahinaan mo sa buhay mo, tama? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Kasi syempre, bakit ka naman magkakaso kung hindi ka napikon? Palabas lang pala yung pangisi-ngisi mo. Sa totoong buhay pala, pikon ka na sa akin. No? Di ba, Norman? Ano, Makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Dito ho, mga kahombre ko, lumabas na ang tunay na ugali ni Norman. Sabi ni Bito Pakito, Okinam, di mo nga mabilan ng maayos na chinelas. Ay, bobo! May sarili silang kotse ro, binigay ko, tanga. Andun yung expedition kung puti, unggoy. Bobo nito. Diyos ko, Norman, hindi ka yabang-yabang yung Ford Expedition mo. Kasi naka-alarm yan. Naka-alarma yan sa LTO. So kapag kunwaring nakasakay ang iyong nanang dyan, at makita yan ng LTO na umaandar, no? O kung ano man, magkaroon ng violation, magkakaproblema pa ang nanang at tatang mo. So hindi mo pwedeng ipagyabang yung Ford Expedition mo kasi hanggat hindi mo inaayos kung bakit na alarma yung iyong kotse sa LTO, hindi mo na marirenew ang rehistro niyan at hindi mo na rin marirenew ang iyong lisensya. Patay. Huwag kalimutan, revoke na ho ang lisensya ni Norman. Hindi ho yan biro. Totoo yan. Meow, 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 meow. At meron na naman hong nag-comment sa live ni Gusgusin. Dapat ganituhin nyo yung lagi, mga kaombre ko. Pag nanonood kayo, banatan nyo ng banatan para solid. Sabi ni Bito Pakito, nanang at tatang mo nga, di mo maalis sa kabundukan. Ay, tanga. Matagal ko na silang gustong alisin. Alam mo ba na napakalaki ng lupain ko dyan sa Mary Ramon Isabela na kung saan pwede sila sa tabi ng highway? Bakit ayaw nilang umalis doon? Kasi nandun ang kabuhayan nila. Akala ko ba kaya Hindi Ang mga kahit sino na tao gusto niyan tumira sa kabiasnan, hindi sa kabundukan. Katulad niyan, si Lananang Remy nasa kalibliban, wala daw kahit ano man lang na kapitbahay. Sinabi ni Kulaong, malayo kapitbahay. Sinabi rin ni Jam, malayo nga daw po mga kapitbahay. Kaya siya nag-aalala na baka mamaya nga, maniwala ang mga kawatan, puntahan yung nanay-tatay nila, hanapin yung pera, kalahating milyon, na inaane sa pagsasaging, tapos walang ibibigay, di syempre mapapahamak pa sila. Yan yung hindi naiisip ni Kulaong. Ngayon, syempre, sasabihin na lang ni Kulaong na ayaw tumira ng nanang at tatang niya sa tabing kalsada. Walang tao na gustong tumira sa ganyang kaliblib na ultimo paglalakad napakahirap na kailangan mo magpaa para makalakad ka sa putik, di ba? Pwede namang sila may bahay sa Kapatagan o may bahay sila sa tabing kalsada. Kapag umaga, pupunta sila doon sa kanilang bukid, sa kanilang taniman. Pagdating ng hapon, uuwi. Doon ulit sila matutulog. Sa tabing kalsada na bahay, may aircon, may kuryente, may TV, malakas ang signal, may wifi. Pero di ba, itong si Kulaong wala, hindi po hindi po totoo yan na merong lupa o merong bahay silang pwedeng lipatan doon at magiging maganda buhay nila. Hindi totoo yan kasi kung totoo po yan, bakit si Jampa ang gumastos daw dyan at bumili niyan lupain na yan para dyan makatira at makapagpatayo ng bahay
etong kanyang magulang. Kaya nga sinasabi ni Jam, walang ambag si Kulaong, buraot lang eh. Kiko Comia, parang hindi naniniwala si Imelda kay Kulaong. Hindi po talaga. Ano yan, after po dyan, pina-NBI po si Kulaong. Kiko Comia, dapat makasuhan niya si Kulaong ng pamilya Aquino dahil sa sinabi niya sa video na yan. Kaya lang, parang hindi naman siya pinapansin nila ng mga Aquino kasi parang may toyo kasi si Kulaong eh. Pelikula ng sariling mundo ni Kulaong. Oo nga. Devil Fury. Totoo lahat na sinabi ni Mac about that movie. Pero lahat about the movie is a scam. Pambubudol ni Norman Mangusin. Tama po. Kasi nga palalabasin ni Kulaong dyan, siya yung may hawak ng kayamanan ng mga Marcos. Yun po talaga yun. Kaya nga, The Signatory ang title. Yun po yun. Ayan o. Palike daw po ng ating video, sabi ni Ate May Alcantara. Minsan lang mag-request yan ha. Mac, can you add more context dun sa mga eksena ni Jam? Kailan ba siya pumasok sa eksena? Nung kalakasan nyo ba sa sporting vloggers? Kakampi ba siya? Or debunker na ni Kulaong? Ano po siya? Kakampi po namin siya noon. After niyan lumabas nung una, hindi siya sure kung si Kulaong ba yung kapatid niya na matagal niya nang di nakikita. Kasi nga po si Kulaong matagal pong hindi nagpapakita sa kanila. Tapos nung lumabas, mayaman na, Marcos na, milyonaryo na, bilyonaryo na. Tapos nung naging kasama namin siya sa Kulaong community noon, nakabuo siya ng sarili niyang community. Ngayon lang siya naging debunker ni Kulaong. Ngayon lang. Pero noong mga time na buhay pa si Inay Mary Ann, nagkaroon ng issue si Jam sa si Inay Mary Ann kasi nga ang kinakampihan ni Kulaong si Inay Mary Ann. Siyempre, bakit? Nandun kay Inay Mary Ann ang grasya. Wala namang maibibigay na pera si Jam. Kaya ang kinakampihan lagi ni Kulaong ay si Inay Mary Ann. JPN Nicole, hello po. JC Castillo, Kuya Blick Hernandez, okay tumira kay Nanang Remy kapag weekends, pahingahan sa kapasyalan. Pero kapag weekdays, mas maganda pa rin na tumira malapit sa kabihasnan. Tama po. Andyan na ba, Kuya Henry? Confirm na ba yan? Nandyan na ba talaga siya? Susan Salvador, same Peder din pala talaga. Thanks for clarifying. Lulubog lilito ko sa eksena. Yun nga po. Pero naman, confirm naman talaga na magkalaban talaga sila. Yung kanilang away ay simula pa nung mga bata sila. Dito ang hagdan. Pag nandyan na siya, sige, iaano na natin. Yan. Kuya G. Ayan, hello po Kuya G. Kuya G, andyan yung crush mo si Ate Marbs. Akit daw. Ito pa, play pa natin. Pag nandyan siya, ano na natin? Game na natin. Ititigil ko muna tong pag-reaction sa video ni MG. Kaya mo. Matagal ko na silang gustong alisin. Di ba? Sabi mo, kaya mo. Di ba? At kesyo, Alam mo ba na napakalaki ng lupain ko dyan sa Mary Ramon Isabela na kung saan pwede sila sa tabi ng highway? kung totoo yan, malamang sa malamang, finlex mo na yan. At ito Totoo yan. Kung meron nga talaga, i-peplex talaga ni Kulaong yan. Yun nga, hindi niya naman higaan, di naman kanya pineplex niya Ayan po yung hagdan, Kuya Henry. Ayan. Nandito daw. Akit nga daw po. Tayo natin kung talagang aakyat. Kung talaga po nandyan na. Naayipan ni ate, ni Big Mami, Ay, Mami Beth, shoutout sa'yo, Kanina pala nandyan siya, nakakalimutan ko, Shoutout. Nabuhayan ng dugo si Big Mama.
Kagabi, alam niyo, natulog ako, masakit yung panga ko. Wala pa. Ikaw bahala, Kuya Elmer. Kapag nandiyan talaga si si Ate Marbs, ano po tayo, mapupunta tayo ngayon sa isang kwentuhan na tungkol sa pag-ibig. Tataka si Kuya Elmer. Parang gusto niya tayo lang ang maaning. O makmak sino hindi. Parang wala pa Parang wala pa naman oh. Play pa natin. Ito pati ang logiko dyan, mga kahombre ko. Sabi ni Norman, nandun daw ang livelihood ng kanyang mga magulang. Bakit ayaw nilang umalis doon? Kasi nandun ang kabuhayan nila. Akala ko ba kayang-kaya mong ilipat ang magulang mo? Di ibig sabihin nun, kaya mong bigyan ng maintenance at ng pera, ng allowance ang iyong mga magulang, tama? Bakit dito sinabi mo na nandun ang source of livelihood nila? Bakit ayaw nilang umalis doon? Kasi nandun ang kabuhayan nila. Ibig sabihin nun, hindi ka nagbibigay sa kanila. Hindi wala ka pala respeto sa tatay mo. Taina mo. Di ba? Ibig sabihin, Konfirmado naman yan. Kinonfirm naman yan ni Pastor Jam na na walang binibigay si Kulaong kahit 5 duling panggastos nung 2 matanda. Sige, ito. Ito na pala andito na siya Ay, si Kuya G pala to. Teka. Paano ba? So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.